Pamagat, ang palitan na nagpabago sa mundo. Isang anunsyo mula sa isang bansa sa gitnang silangan kung saan matatagpuan ang mga embahada ng iba't ibang bansa, ang yumanig sa buong mundo. Simula ngayon, ititigil na namin ang pag-export ng langis sa buong mundo. Ngunit, may isang exception, ang Pilipinas. Makikipagpalitan kami ng 6 na milyong bariles ng langis para sa kanilang mga kagamitang pandigma. Sa mundo ng diplomasya, matagal nang kaalaman na ang langis ay hindi na nabibili ng pera lamang. Kaya naman, ang pagpayag na ang Pilipinas lamang ang makikipagtransaksyon ng langis ay isang pambihirang pangyayari. Sa panahong ang buong mundo ay nag-aagawan sa bawat patak ng langis dahil sa digmaan sa gitnang silangan, ang pagkuha ng isang bansa ng ganito karaming langis ay tila imposible. Ang mga karatig bansa ay hindi lamang nainggit, kundi napanganga sa balita. Ngunit, may isa pang mas kahina-hinalang punto. Ang Pilipinas ay isang mahalagang bansang tagapagtanggol para sa gitnang silangan. Paano nga ba nangyari na tinawag na bansang tagapagtanggol ang Pilipinas? At bakit sila lamang ang natatanging pinagkalooban ng supply ng langis? Ang mga lihim na ito ang ating aalamin ngayon. Pilipinas, nakakuha ng 6 milyong bareles ng langis mula sa UAE, ang isang linyang iyon ng pulang balita na mabilis na dumaan sa ilalim ng screen, ang tuluyang nagpabago sa kapaligiran ng Situation Room. Alas 4:17 ng madaling araw noon sa isang underground Situation Room sa Washington, D.C. Nang masilayan ko ang breaking news na iyon, at iisa lang ang agad na pumasok sa aking isipan, imposible ito. Habang isa-isang umuupo sa conference table ang mga opisyal na may ranggong cabinet level na ipinatawag para sa isang emergency meeting, nagsimula na akong magkalkula sa aking isipan. Ito ay maituturing ng isang digmaang pang-enerhiya, ilang buwan nang tumitindi ang tensyon sa Strait of Hormuz, at ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay pataas ng pataas araw-araw. Ang mga tanker na naglalakbay sa gitnang silangan ay nagbabayad na ng napakataas na insurance premium. Sa ganitong sitwasyon, ang paggalaw ng 6 na milyong bariles ng langis ay hindi lamang isang balita tungkol sa enerhiya. Ito ay balita ng digmaan. Sunod-sunod na lumabas ang mga karagdagang balita sa ilalim ng screen. Problema sa logistika sa gitnang silangan. Pagkabahala sa posibleng pagsasara ng Strait of Hormuz. Pagsisimula ng inspeksyon sa mga strategic petroleum reserves ng bawat bansa sa panahong ang buong mundo ay nagtitipid sa bawat patak ng langis, nakakuha ang Pilipinas ng 6 na milyong bariles. Siyempre, karamihan sa mga taong nakaupo sa silid pulungan ay hindi nagpakita ng malaking reaksyon. Isang opisyal mula sa Department of Energy ang maingat na nagsalita. Hindi kaya ito isang normal na long-term contract lang? Agad kong pinutol ang kanyang sinabi. Hindi ito issue ng presyo. Ang mismong supply ang siyang politika ngayon. Biglang tumahimik ang buong silid. Narinig ko ang tunog ng isang tasang inilapag sa mesa at pagkatapos noon ay wala nang sinuman ang nagtangkang tumutol. Inilatag ko ang isang mapa sa board at itinuro ito habang nagpapaliwanag. Ang Fujairah Storage Facility ng UAE ay nasa labas ng Strait of Hormuz. Isa ito sa iilang ruta na maaaring mag-export kahit na isara pa ang strait. May mga ulat na ring nagsasabi na ang 2 milyong bariles na nakuha ng Pilipinas ay nasa biyahe na patungo sa kanilang mga storage facility. Hindi ito isang biglaang transaksyon. Ito ay isang emergency exchange na maingat na pinlano ng isang tao. Kung posible man iyon, patuloy ko, nangangahulugang ang UAE ang unang kumilos. Sila ang unang kumontak sa Pilipinas.
Habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, naitanong ko sa aking sarili, bakit ang Pilipinas at hindi ang Amerika? Hindi maalis ang tanong na iyon sa aking isipan. Bilang isang taong 27 taon ng dalubhasa sa seguridad ng enerhiya sa gitnang silangan, iisa lang ang bagay na sigurado ako sa araw na iyon, ang pagbibigay ng prioridad na supply sa isang partikular na bansa sa gitna ng ganito kalaking tensyon na maihahalin tulad sa digmaan ay hindi isyu ng pera. Tiyak na may ibang kondisyon sa likod nito. Pagkatapos ng pulong, agad akong nagtungo sa silid ng mga classified documents. Kailangan kong suriin ang lahat ang ruta ng langis, ang mga tala ng paglabas mula sa Fujairah, at ang mga tala ng pagtanggap sa mga pasilidad sa Pilipinas. Ngunit habang binabasa ko ang mga dokumento, may napansin akong kakaiba. Mula sa pahina 12, tumalon ito sa pahina 20. May nawawalang pahina. Isang buong appendix ang tinanggal. Tinanong ko ang liaison ng CIA na nakatayo sa tabi ko. May nawawalang pahina rito. Dumaan ba ito sa reclassification? Umiwas siya ng tingin at sumagot, utos po mula sa itaas. Sumimangot ako. Kaninong utos? Nagkaroon ng maikling katahimikan. Walang sinabi ang liaison. Sa 27 taon ko sa mundong ito, alam na alam ko ang ibig sabihin ng katahimikang iyon. May isang taong sadyang nag-alis ng partikular na impormasyon mula sa dokumentong ito. Marahil naroon nakasulat ang dahilan kung bakit nakatanggap ng langis ang Pilipinas. At may isang tao sa gobyerno ng Amerika na ayaw malaman ng publiko ang dahilan na iyon. Sa araw na iyon, unang beses kong naramdaman na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa enerhiya, kundi isang mas malalim na isyu. Gabi na nang makatanggap ako ng isang maikling memo sa pamamagitan ng isa pang secure channel. Iisa lang ang nakasulat, priority request from UAE, replenish Philippine Interceptors. Binasa ko ito ng 2 beses. Philippine Interceptors, sistema ng missile ng Pilipinas. Ang SINAG, 1 Medium Range Surface to Air Missile, MSA. Biglang nagbago ang kapaligiran sa silid. Isang tagapayo mula sa Department of Defense. Nakatabi ko ang nagsalita sa isang mababa at maingat na boses. Mas mabuting huwag nating banggitin ang pangalang iyan dito. Nang marinig ko iyon, bigla kong naalala ang isang defense forum sa Washington noong 2019. Matapos magpresenta ang isang kinatawan mula sa isang kumpanya ng depensa sa Pilipinas, bahagya ko siyang pinuna sa anyo ng isang tanong. Magaling ang teknolohiya ninyo, ngunit hindi ko makita kung paano ninyo lalabanan ang Patriot o THAAD. Noon, isang mananaliksik na Pilipino ang mahinahon ngunit matatag na sumagot, ang digmaan ay hindi nangyayari sa loob ng isang laboratorio. Tinawanan ko lang ang kanyang sinabi. Tama ka. Kaya nga nandito ang mga armas ng Amerika. Hindi ko akalain na babalik sa akin ang alaalang iyon sa gabing ito. Bumalik ako sa aking upuan at binuksan ang aking personal na secure terminal. Sinimulan kong i-cross-check ang lahat. Ang Air Defense Network ng UAE, ang mga tala ng logistika mula sa Fujairah, ang tinatayang lokasyon ng paghahatid ng SINAG, 1MSAM, at ang daloy ng inventaryo ng mga missile ng Pilipinas. Binuksan ng aking boss ang pinto ng silid pulungan at pumasok, nakatutok pa rin ako sa mga dokumento. Patrick, isummarize mo na lang ito bilang diversification of energy supply. Isang magandang balita lang na lumabas. Hindi ako tumingin mula sa screen at sumagot, hindi po. Binili nila ang ating air defense network at bilang kapalit, nakuha ng Pilipinas ang 6 na milyong bariles. Hindi ito magandang balita. Sinabi ng aking boss sa mababang boses.
Ang katotohanan ay hindi palaging estratehiya. Patrick, wala akong isinagot, ngunit sa aking isipan, buo na ang aking desisyon. Sa madaling araw na iyon, unang beses kong napagtanto, ang bansang Pilipinas ay maaaring mas mapanganib kaysa sa aking inaakala. Ang mapanganib dito ay hindi nangangahulugang kalaban. Ito ay nangangahulugang isang bansa na may kakayahang tahimik na baguhin ang kaayusang itinayo ng mga malalaking kapangyarihan sa loob ng maraming dekada nang hindi napapansin ni Newman. Ang 6 na milyong bariles ng langis ay isang numero lamang. Ang totoong issue ay ang katotohanang nagawa nilang makuha ito. Ilang araw na ang lumipas mula nang simulan ko ang investigasyon. Ang mga opisyal na briefing channel ay sarado na at mayroong tahimik na panggigipit mula sa itaas na huwag nang palakihin pa ang issue. Kaya naman, kumilos ako ng mag-isa sa pamamagitan ng mga hindi opisyal na military channel. Sa paggamit ng lahat ng posibleng paraan, nakuha ko ang isang bahagi ng mga tala ng labanan sa himpapawid ng UAE. Ang pamagat ng dokumento ay maikli. UAE Joint Air Defense Combat Report. Sa una, binuklat ko ang mga pahina upang suriin ang pagganap ng mga armas na gawa sa Amerika. Gusto kong makita sa mga numero kung paano gumana ang ating Patriot system sa labanang iyon. Ngunit, isang bagay na lubos na hindi inaasahan ang tumambad sa akin. Noong gabing siyon, may kabuuang 534 na missile ang pinakawalan patungo sa Air Defense Network ng UAE. Natigilan ako sa numerong iyon. 534. Hindi ito isang simpleng babala o isang lokal na provokasyon. Ito ay isang saturation attack na idinisenyo upang ganap na paralisahin ang isang buong lungsod. Ang bilang ng matagumpay na naharang ay 494. Ang kabuuang interception rate ay humigit kumulang 92%. Kahanga-hanga na ang numerong iyon, ngunit ang sumunod na linya ang nagpatigil sa akin. Sinag 1M SAM Combat Success Rate, 96%. Ibinalik ko ang dokumento sa mesa at muli itong kinuha. Tama ba ang numerong ito? Tumango ang tagapayo mula sa Department of Defense na nasa tabi ko. Iyan ang mga tala mula sa aktwal na labanan. Hindi datos mula sa isang pagsasanay. Tiningnan ko muli ang screen. Humigit kumulang 60 na sinag, 1M SAM ang pinakawalan. At sa mga iyon, 96% ang matagumpay na nakaharang. Hindi lang ito nangangahulugan na magaling ang armas. Ito ay isang armas na literal na nagligtas sa isang lungsod mula sa bingit ng pagkawasak. Dahan-dahan akong huminga habang nag-iisip. Ang pagsasagawa ng ganito kalaking saturation attack sa gitnang silangan ay nangangahulugan na ang kalaban ay kumikilos batay sa kalkulasyon na kaya nilang lampasan ang anumang air defense. Ang katotohanang isang armas na gawa sa Pilipinas ang nakapigil sa ganoong atake na may 96% success rate ay nagsimulang yumugyog sa aking paniniwala na pinanghahawakan ko sa loob ng 27 taon. Sinuri ko rin ang mga communication logs. Ito ang bahaging pinaka nagpabagabag sa akin. Karaniwan, kapag kailangan ng isang bansa sa gitnang silangan na agad na palakasin ang kanilang air defense system, sa Amerika sila tumatawag. Dumarating sa Washington ang mga kahilingan para sa karagdagang supply ng Patriot, emergency stock ng mga missile, at pagpapadala ng mga tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang nangyari. Ang unang tinawagan ng UAE ay hindi ang Washington, kundi ang Maynila. Bakit hindi sila sa atin unang lumapit? Maingat na sumagot ang tagapayo. Ang waiting period para sa karagdagang supply ng Patriot missiles ay kasalukuyang 5 taon. 5 taon. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine,
Ang mga production line ay overloaded na. Imposibleng makapagbigay ng mabilis na supply sa anumang bansa. Natulala ako, walang duda na ang air defense system ng Amerika ang pinakamalakas sa mundo. Ang teknolohiya at karanasan sa operasyon ay nasa pinakamataas na antas. Ngunit sa isang sitwasyon kung saan ang isang lungsod ay nasa panganib ngayon, ang 5 taon ay katumbas na rin ng walang tulong. Kailangan ng UAE ang tulong agad at naibigay iyon ng Pilipinas. May mas nakakagulat pang tala na sumunod. Nang matanggap ng panig ng Pilipinas ang emergency request mula sa UAE, agad nilang pinag-aralan ang pagbibigay ng supply na labas sa kanilang kontrata. May mga tala na isinaalang-alang pa nilang gamitin ang mga stock na nakatalaga na sa Philippine Air Force. Ang mga unit na para sa sarili nilang depensa. Tanong ko, tumango ang tagapayo. Natigilan ako sa pag-iisip. Ang pagpapadala ng mga misail na dapat sana ay para sa depensa ng sariling bansa ay hindi isang simpleng desisyon. Nangangahulugan ito na ipinauuna mo ang isang kaalyado kaysa sa pagprotekta sa sarili mong teritoryo. Sa diplomasya, ito ang pinakamataas na antas ng pagpapakita ng tiwala at sa estratehiya, ito ay isang malaking sugal. Ibig sabihin, kumilos ang Pilipinas bilang isang tunay na kaalyado, tahimik lang na tumango ang tagapayo. Binuklat ko ang mga tala ng logistika, ang petsa kung kailan inihanda ang mga missile para sa pagpapadala, ang petsa ng pagdating sa airbase, at ilang araw pagkatapos noon, 6 na milyong bariles ng langis ang umalis mula sa Fujairah Strategic Base ng UAE patungong Pilipinas. Inilatag ko ang mapa at sabay na tiningnan ang 2 daloy. Isang araw mula Maynila patungong Abu Dhabi at isang araw mula Fujairah patungong Subic. Ang 2 daloy na ito ay naitala bilang 2 magkahiwalay at walang kaugnayang pangyayari. Ngunit kung may isang bagay akong natutunan sa loob ng 27 taon, iyon ay walang nagkakataon lamang sa mundo, lalo na sa gitna ng isang krisis sa enerhiya sa panahon ng digmaan. Dahan-dahan kong isinulat ang 2 salita sa aking notepad, estratehikong pagpapalitan. Hindi sila nagbayad ng pera. Ipinagpalit nila ang teknolohiyang napatunayan sa digmaan at ang tiwalang nilikha nito. Bilang isang energy analyst, daan-daang transaksyon ng langis na ang nakita ko. Negosasyon sa presyo, pagsasaayos ng supply, pag-optimize ng ruta ng transportasyon, pamamahala sa panganib sa mga lugar ng hidwaan. Ngunit ang ideya ng pagpapalit ng armas para sa langis ay wala sa aking balangkas ng pagsusuri. O mas tamang sabihin, mayroon, ngunit itinuturing ko itong isang lumang kwento mula sa panahon ng Cold War. Habang kinukumpirma ko ang katotohanang nagawa ito ng Pilipinas sa gitna ng ika-21 siglo sa gitnang silangan, nagsimula akong tingnan ang bansang ito sa ibang perspektibo. Kinakalkula pa rin namin ang mga armas sa pamamagitan ng listahan ng presyo. Ngunit ang Pilipinas ay gumagamit na ng ibang paraan ng pagkalkula. Nang gabing iyon, buong gabi kong sinuri ang mga dokumento, sinusubaybayan kung saan nagsimula at saan hahantong ang estrukturang ito ng palitan. At isa lang ang aking konklusyon. Ang 6 na milyong bariles ng langis ay ang resulta. Bago iyon, mayroong isang armas na nagligtas sa isang kalangitan sa aktwal na labanan. Mayroong desisyon na ipadala ang armas na iyon at mayroong naipon na tiwala na naging posible sa desisyong iyon. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang buong koneksyon. Ngunit ito ang malinaw sa akin. Ang kwentong ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi pa lumilipas ang 1 linggo mula nang simulan ko ang imbestigasyon nang makatuklas ako ng isang hindi inaasahang pattern habang sinusuri ang mga military communication logs sa gitnang silangan.
Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang labanan sa UAE, isang salita ang biglang sumabog sa mga military channel sa buong rehiyon. Sinag, 1M-SAM. Una, sa mga panloob na komunikasyon ng militar ng UAE. Pagkatapos, lumabas ang parehong salita mula sa Air Defense Command ng Saudi Arabia. Ganoon din sa channel ng Ministry of Defense ng Iraq at maging sa isang internal report ng Strategic Office ng Militar ng Qatar. Lahat sila ay may iisang tanong. Posible bang makakuha ng sinag? 1. M-SAM. Habang isa-isa kong binabasa ang mga communication log sa harap ng screen, dahan-dahan akong kinilabutan. Sa loob ng 27 taon kong pagmamasid sa gitnang silangan, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Wala sa aking karanasan ang isang kaso kung saan ang isang weapon system ng isang bansa pagkatapos na masubok sa aktwal na labanan ay agad na naging target ng napakaraming kahilingan ng sabay-sabay. Sa merkado ng armas, mayroong tinatawag na salita ng bibig. Isang salita ng bibig na mas makapangyarihan kaysa sa anumang datos mula sa isang pagsasanay. Ito ang mga kwento ng mga sundalong nakaligtas mula sa larangan ng digmaan. Ang tunog ng mga pagsabog ng interception na yumanig sa kalangitan ng UAE noong gabing iyon ay hindi lamang nanatili bilang mga numero sa radar screen. Ito ay nakatatak na sa alaala ng mga opisyal na direktang nakasaksi nito at sa pandinig ng mga commander ng mga kalapit na bansa na nakarinig nito sa pamamagitan ng radyo. Ang pangalan ng isang armas na nakaligtas sa larangan ng digmaan ay may ibang bigat. Isang bigat na hindi kayang tularan ng anumang katalogo, anumang presentasyon sa eksibisyon, o anumang diplomatikong pahayag. At ang pangalang iyon ay sabay-sabay na umalingaw-ngaw sa mga military channel sa buong gitnang silangan. Hindi ito isang simpleng pagtatanong tungkol sa armas. Ito ay isang panik. Alam na ng mga opisyal ng militar sa gitnang silangan. Ang impormasyon na naghahanda ang Iran para sa susunod na pag-atake ay kumakalat na sa iba't ibang channel at ang kalkulasyon na ang pag-atake na iyon ay hindi titigil sa UAE ay naglalagay ng presyon sa Air Defense Command ng bawat bansa. Kapag nagsimula na ang digmaan, walang makakasiguro kung saan titigil ang kalaban. Ang takot na ang mga misail na bumagsak sa kalangitan ng UAE ngayon ay maaaring patungo sa sarili nilang kabisera bukas. Ang takot na iyon ang lumilikha ng mga communication log na ito ngayon. Ang mga commander na nakaupo sa Air Defense Command ay unang nagtatanong ng isang simpleng tanong bago pa man ang mga numero at taktika. Kaya ba nating protektahan ang ating kalangitan? At ang armas na nagbigay ng pinakatapat na sagot sa tanong na iyon ay ang Sinag, isang MEMSAM ng Pilipinas. At ang katotohanan iyon ang nagpapagalaw ngayon sa buong gitnang silangan. Kinuha ko ang data ng mga kontrata sa defense equipment. Una kong sinuri ang mga bansang mayroon ng kontrata para sa Sinag, 1M-SAM, UAE, Saudi Arabia, Iraq. Halos sabay-sabay na nagpadala ang tatlong bansang ito ng parehong kahilingan sa Pilipinas. Nais nilang makatanggap ng mas maraming unit kaysa sa nasa kontrata sa lalong madaling panahon at isang emergency request para sa karagdagang inventaryo ng mga interceptor missile. Sa normal na panahon, ang mga kahilingang ito ay isa-isang pag-uusapan sa negosasyon at dadaan sa ilang buwang pagsusuri. Pagsasaayos ng delivery schedule, muling negosasyon sa presyo, kumpirmasyon ng mga kondisyon sa technology transfer, mga proseso ng kooperasyon sa pagitan ng mga gobyerno. Lahat ng komplikadong prosesong iyon ay nilaktawan na ngayon at ang konklusyon na lamang ang humahabol. Ibigay ninyo sa amin sa lalong madaling panahon. Kailangan namin ito ngayon. Ang katotohanang tatlong bansa ang sabay-sabay na kumontak sa Pilipinas na may parehong nilalaman
at parehong pagkaapurahan ay nagpabalisa sa akin. Sa tuwan taas 7 taon kong pagsusuri sa daloy ng defense equipment sa gitnang silangan, hindi pa ako nakakita ng ganitong pattern. Nang sabihin ng tagapayo mula sa Department of Defense na ang impormasyon tungkol sa susunod na pag-atake ng Iran ay sabay-sabay na dumarating mula sa maraming channel, alam ko na kung ano ang ibig sabihin noon. Ang mga kahilingang ito ay hindi resulta ng pagpapatupad ng budget o strategic planning. Ito ay mga bansang nasa bingit ng pag-alam kung makakaligtas ba sila sa susunod na pag-atake na kumikilos batay sa kanilang survival instinct. Ngunit, may isa pang mas nakakagulat na tala, Qatar. Ang Qatar ay isang bansa na wala pang kontrata para sa Sinag 1M SAM. Ngunit, ang Ministry of Defense ng Qatar ay humiling ng negosasyon para sa isang bagong kontrata sa mga awtoridad sa depensa ng Pilipinas at naglagay ng kondisyon na nais nilang makatanggap ng maagang paghahatid sa sandaling malagdaan ang kontrata. Ang paghiling ng maagang paghahatid ng walang kontrata ay isang bagay na ngayon ko lang nakita sa 20 taon ko sa merkado ng armas. Karaniwan, ang isang kontrata sa armas ay dumadaan sa ilang taong negosasyon at konsultasyon sa pagitan ng mga teknikal at gobyerno. Para sa anumang bansa, ang desisyon na palitan ang kanilang air defense network ay isang bagay na nagbabago sa istruktura ng kanilang pambansang seguridad, kaya natural lang na maging maingat. Ang isang sitwasyon kung saan ang prosesong ito ay nilalaktawan at ang konklusyon ang unang hinihiling ay nangyayari lamang kapag nauuna ang takot kaysa sa lohika. Ang kahilingan ng Qatar ay isang pag-amin sa sarili nito. Natatakot kami ngayon at kailangan namin ang inyong armas. May kasabihan na ang isang armas na nagligtas sa isang lungsod sa aktwal na labanan ay hindi nangangailangan ng advertisement. Nasasaksihan ko ang sandali kung saan ang kasabihang iyon ay gumagana hindi bilang isang talinghaga, kundi bilang isang literal na katotohanan. Ngunit sa gitna ng lahat ng mga kahilingang ito, mayroong isang problema sa istruktura. Ang taunang kapasidad ng produksyon ng Sinag 1M SAM ng Pilipinas ay hindi ganoon karami. Habang tinitingnan ko ang mga numero ng kapasidad ng produksyon, mabilis akong nagkalkula sa aking isipan. Ang mga sabay-sabay na emergency request, ang mga bansang nagtatanong tungkol sa bagong kontrata, at ang supply na kayang ibigay ng Pilipinas kapag pinagsama-sama ang tatlong iyon, simple lang ang sagot, hindi kayang tapatan ng supply ang demand. Nang ilarawan ng tagapayo na ang mga bansa sa gitnang silangan ay nag-uunahan, naramdaman kong masyadong magaan ang kanyang salita para sa realidad. Ang salitang kompetisyon ay may espasyo para sa pagkakamali. Ngunit sa sitwasyong ito, wala ng espasyo. Hindi ito kompetisyon, kundi isang pila para sa kaligtasan. Sa isang sitwasyon kung saan hindi alam kung kailan darating ang susunod na pag-atake ng Iran, ang mga bansang may hindi sapat na depensa sa himpapawid ay nag-uunahan upang makuha ang isang napatunayang weapon system. At ang halaga na kailangang bayaran upang mauna sa pila ay hindi lamang pera. Ang susi ay kung ano ang maaari mong ialok kung mayroon ka ng kailangan ng Pilipinas. Mas lumalim pa ako sa investigasyon. Gusto kong malaman kung anong mga desisyon ang ginagawa ng Pilipinas sa sitwasyong ito. Sa mga tala, nakasulat na muling isinasaalang-alang ng gobyerno ng Pilipinas ang isang plano na ilipat ang ilang bahagi ng mga unit na nakatalaga sa Philippine Air Force, parehong paraan na ginawa nila para sa UAE. Napatigil ako sa pagbabasa sa bahaging iyon at hindi nakapagsalita. Ang pagsagot sa kahilingan ng isang kaalyado
Kahit na nangangahulugan ito ng pagpapahina sa sarili mong depensa, ay hindi isang simpleng kalkulasyon ng pag-export ng defense equipment. Ang desisyon na ipadala sa gitnang silangan ang mga misail na dapat sana ay nagpoprotekta sa Pilipinas ay nangangahulugan na ang relasyong ito ay higit pa sa isang simpleng transaksyon para sa Pilipinas. Lubos kong naunawaan kung anong mensahe ang ipinarating ng desisyong iyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Maraming bansa ang nagbebenta ng armas, ngunit bihira ang isang bansa na handang isugal ang bahagi ng sarili nitong seguridad upang tumugon sa krisis ng iba. Ang tiwalang iyon ang bumalik bilang 6 na milyong bariles ng langis. Inilatag ko ang mapa, ang mga direksyon ng mga communication log na nakakalat sa buong rehiyon ng gitnang silangan ay lahat nakaturo sa iisang punto, ang Pilipinas. Ang daloy na iyon sa mapa ay hindi lamang isang mapa ng pag-export ng armas. Ito ang direksyon kung saan naghahanap ang gitnang silangan ng isang bansang mapagkakatiwalaan. At sa dulo ng direksyong iyon ay nakatayo ang Pilipinas. Ang tiwalang nilikha ng digmaan ay hindi nabibili ng pera. Ito ay nabubuo lamang sa pamamagitan ng alaala na may isang taong nandyan para sa iyo sa sandali ng krisis. At iniwan ng Pilipinas ang alaalang iyon sa gitnang silangan. Sa araw na iyon, unang beses kong napagtanto, ang hinahanap ngayon ng gitnang silangan ay hindi lamang isang armas. Ito ay ang paraan para mabuhay na nilikha ng Pilipinas. Sa panahong sunod-sunod ang mga emergency request mula sa mga bansa sa gitnang silangan, isa pang ulat ang dumating sa akin. Ito ay ang Middle East Defense Equipment Exhibition Field Report. Ang eksibisyong iyon ay orihinal na isang malakihang kaganapan na inihanda ng China upang patatagin ang kanilang posisyon sa merkado ng defense equipment sa gitnang silangan. Mahigit 190 kumpanya ang lumahok at ipinakita nila ang lahat mula sa mga aktwal na fighter jet hanggang sa malalaking drone. Hindi itinago ng panig ng China ang kanilang intensyon na gawing isang mahalagang pagkakataon ang eksibisyong ito para sa merkado ng gitnang silangan. Hindi lamang ito isang kaganapan kung saan ang mga kumpanya ay may mga booth. Ito ay isang entablado para ideklara na ang China ang maaaring maging bagong sentro ng mga sistema ng depensa sa gitnang silangan. Sa usapin ng dami at laki, sila ay nangingibabaw. Ngunit, sa ulat tungkol sa kapaligiran doon, isang pangungusap na lubos na naiiba sa inaasahan ang nakasulat. Karamihan sa mga bisita ay nagtungo sa paligid ng booth ng Pilipinas. Binasa ko ang pangungusap ng 2 beses. Sa isang exhibition na inorganisa ng China kasama ang 190 kumpanya, ang mga bisita ay nagtungo sa booth ng Pilipinas. Sa isang exhibition ng armas, ang daloy ng mga bisita ay mas tapat kaysa sa anumang malalaking numero. Ang mga tao ay hindi pumupunta sa mga armas na mukhang maganda ang specs. Pumupunta sila sa mga armas na mapagkakatiwalaan ng kanilang bansa. Gaano man kaningning ang mga ilaw sa exhibition at gaano man kahanga-hanga ang hitsura ng armas, hindi nito matatalo ang isang tala, ang pagliligtas sa isang lungsod noong gabing iyon. Ang daloy na iyon lamang ang pinakatapat na nagpapakita ng puso ng merkado ng defense equipment sa gitnang silangan ngayon. Sa ulat ng video mula sa lugar, may isa pang eksena na nakunan. Ang nilalaman ay nagsasabing ang mga asul na diamante, ang Special Aerobatic Team ng Philippine Air Force, ay nagsagawa ng isang air show. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng mga defense exhibition sa gitnang silangan na isang dayuhang Air Force ang nagsagawa ng air show. Sa video, nakunan ang isang malaking pattern na iginuhit sa kalangitan na may perpektong mga kurba at ang mga sigawan ng mga manonood mula sa ibaba.
Ang mga linyang iginuhit ng mga piloto ng Pilipinas sa kalangitan na tinitingala ng libu-libong manonood ay hindi lamang isang akrobatikong paglipad. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, nag-isip ako ng mag-isa. Hindi ito isang simpleng airshow. Isang bansang napatunayan na kung ano ang kaya nitong gawin sa digmaan ang nagpapakita ngayon sa mundo kung anong uri sila ng bansa. Isang bansang binuo ang modernong panahon sa pamamagitan ng teknolohiya at ngayon ay inuukit ang teknolohiyang iyon sa kalangitan at ang mga commander ng militar sa gitnang silangan na nakatayo sa ilalim ng kalangitan na iyon ay alam na ang bansang gumawa ng misail na nagligtas sa kanilang lungsod. Ilang araw na ang nakalipas ay ang siyang lumilipad sa kalangitan na iyon. Ngunit ng hapong iyon, isang ulat na may lubos na naiibang katangian ang inilagay sa aking mesa. Ito ay tungkol sa mga air defense radar na gawa sa China na nakadeploy sa gitnang silangan. Ang ulat ay nagsasabi na sa panahon ng pag-atake ng misail ng Iran, may mga impormasyon na kumakalat sa maraming channel na ang ilang mga detection device na gawa sa China ay hindi gumana ng maayos. Hindi ito isang direktang kumpirmadong katotohanan, kundi mga tsismis at circumstantial evidence. Ngunit sa merkado ng armas, ang mga kumakalat na tsismis ay mas mabilis na sumisira sa tiwala kaysa sa mga kumpirmadong pagkabigo. Kapag nagsimulang kumalat sa mga military channel ang kwento na ang armas ng isang tao ay hindi gumana sa isang mahalagang sandali, walang paraan para pigilan ito kahit na maglabas pa sila ng mga rebuttal at mga resulta ng technical na inspection. Ang pagdududa na naitanim na ay hindi madaling mawala. Isinara ko ang ulat habang inuunawa ang kahulugan nito. Sa merkado ng armas, ang pinakamahalaga ay hindi ang specs. Ito ay ang pagiging maaasahan sa aktwal na labanan. Gaano man kahusay ang teknolohiya ng isang armas, kung kumalat ang tsismis na ito ay hindi epektibo sa tunay na larangan ng digmaan, dahan-dahang mawawala ang armas na iyon sa merkado. Sa kabilang banda, ang isang armas na may 96% interception rate sa aktwal na labanan at nagligtas sa isang lungsod ay nagtatayo ng isang tiwala na mas malakas kaysa sa anumang advertisement o specs presentation sa pamamagitan lamang ng isang katotohanang iyon. Ipinakita ng China ang laki sa eksibisyon. Ipinakita ng Pilipinas ang resulta sa larangan ng digmaan. Ang pagkakaibang iyon ay malinaw na makikita ngayon sa daloy ng mga bisita at sa mga communication log ng mga bansa sa gitnang silangan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang balita mula sa Alemanya. Inanunsyo ng gobyerno ng Alemanya na malaki nilang luluwagan ang mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment. Natigilan ako sa balitang iyon. Ang Alemanya ay isang bansa na naghigpit sa pag-export ng armas sa loob ng maraming dekada. Batay sa diwa ng post-war pacifism, ipinagbawal nila ang pag-export ng mga nakamamatay na armas at fighter jet, isang tradisyon na tumagal ng higit sa kalahating siglo. Ang pader na iyon ay itinayo mismo ng Alemanya at sa loob ng mahabang panahon, walang sino man ang nag-isip na ito ay isang malaking problema. Ang mga kumpanya ng depensa ng Alemanya ay nakatuon sa domestic market at teknikal na kooperasyon sa Amerika at sapat na iyon upang mapanatili ang kanilang istruktura. Ngunit ngayon, ang pader na iyon ay malapit ng gumuho. Pahintulot para sa pag-export ng fighter jet, pagluluwag sa mga restriksyon sa mga nakamamatay na armas, pagpapalawak ng mga target para sa pag-export ng military equipment. Sa unang tingin, ito ay isang pagsasaayos ng patakaran bilang tugon sa pagbabago sa kapaligiran ng seguridad. Ngunit binasa ko ang nasa likod nito sa ibang paraan. Ang epektong nilikha ng industriya ng depensa ng Pilipinas sa gitnang silangan ang nag-udyok sa Alemanya habang ang sinag
1M SAM ay nagpoprotekta sa kalangitan ng gitnang silangan, walang maiaalok ang industriya ng depensa ng Alemanya sa merkadong iyon. Pinuna ng Pilipinas ang puwang na iyon. At ngayon, ang Pilipinas na iyon ay mabilis na nagpapalawak ng kanilang network ng pag-export ng defense equipment habang nagtatayo ng mga bagong relasyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Mula sa pananaw ng Alemanya, hindi nila maaaring panoorin na lamang ang daloy na ito. Kailangan ng isang malaking desisyon upang sirain ang isang pader na itinayo mo mismo sa loob ng kalahating siglo, at ginawa ng Alemanya ang desisyong iyon. Ang pagluluwag sa mga regulasyon ay hindi na isang opsyon. Ito ay isang bagay na dapat gawin upang hindi maiwanan. At ang nag-udyok sa desisyong iyon ay hindi ang Amerika o Europa. Ito ay ang missile na gawa sa Pilipinas na nagtala ng 96% success rate sa kalangitan ng gitnang silangan at nagligtas sa isang lungsod. Samantala, nagsimula na ring marinig ang mga hindi magagandang boses sa loob ng Amerika. Isang internal memo mula sa Department of Defense ang napunta sa aking mga kamay. Ang nilalaman ay nagsasabi na ang paglago ng industriya ng depensa ng Pilipinas ay may potensyal na magdulot ng pagbabago sa istruktura ng air defense sa gitnang silangan. At sa ilalim nito, sa maliliit na letra, idinagdag, epekto sa merkado ng Patriot ng Amerika. Natigilan ako sa harap ng pangungusap na iyon. Ang Patriot ay ang sistema na inilagay ng Amerika sa sentro ng air defense network ng gitnang silangan sa loob ng maraming dekada. Ang posisyon ng Patriot sa estratehiyang militar ng Amerika sa gitnang silangan ay may kahulugan na higit pa sa isang simpleng armas. Ito ay isang simbolo na ang Amerika ang pangunahing tagapagtustos ng seguridad sa gitnang silangan, at sa pamamagitan ng simbolong iyon, palaging pinapanatili ng Amerika ang pamumuno sa kanilang relasyon sa mga bansa sa gitnang silangan. Ang isang bansang may Patriot ay may kasabay na obligasyon at ugnayan sa Amerika. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pagbebenta ng armas at estratehikong pag-deploy ng armas. Ang mismong posibilidad na ang posisyong iyon ay maaaring mayanig ay lumitaw sa isang internal memo, at hindi ito isang maliit na senyales. Ito ay isang patunay na sineseryoso na ng defense establishment sa Washington ang pagbabagong ito. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi sa Washington ay tahimik pa rin, ngunit ang aking isipan ay hindi. Ang matatag na posisyon ng Amerika sa air defense ng gitnang silangan na pinanatili sa loob ng maraming taon ay dahan-dahan ngunit tiyak na nagbabago. Ipinakita ng China ang laki ngunit nasira ang tiwala. Huling nagsimulang tumakbo ang Alemanya sa pamamagitan ng pagluluwag ng mga regulasyon at lumikha ng puwang ang Amerika dahil hindi makapag-deliver sa tamang oras. At ang puwang na iyon ay pinunan ng Pilipinas, tahimik, ngunit ganap. Sa araw na iyon, unang beses kong naunawaan na ang daloy ng mga bisita na nagtipon sa paligid ng booth ng Pilipinas sa Defense Exhibition sa gitnang silangan ay hindi lamang isang simpleng interes. Ito ay isang senyales na ang sentro ng grabidad ng pandaigdigang merkado ng armas ay nagbabago. Ang senyales na iyon ay nakaukit na sa mga communication log sa buong gitnang silangan, nakasulat sa pagbabago ng patakaran ng Alemanya, at tahimik na nakatago sa pagitan ng mga linya ng internal memo ng Amerika. Isang maliit na labanan na nagsimula sa gitnang silangan ang tahimik na yumayanig sa istruktura ng pandaigdigang merkado ng armas. At ang katotohanan iyon ay nararamdaman na ngayon ng lahat ako. Ang Amerika, ang Alemanya, at ang China. Hindi lang ito sinasabi ng malakas. Ang malalaking pagbabago sa mundo ay palaging nagsisimula ng walang ingay. Sa gitna ng sunod-sunod na paglapit ng mga bansa sa gitnang silangan,
ng pagluluwag ng Alemanya sa mga regulasyon na tumagal ng kalahating siglo at ng paglabas ng mga nakakabahalang memo sa Amerika, hindi pa rin ako makaalis sa isang tanong. Nasa akin na ang datos. Interception rate, bilang ng mga pinakawalang missile, bilang ng mga tagumpay, mga tala ng logistika, daloy ng kontrata, lahat ng numero ay nakaturo sa iisang direksyon. Ngunit, hindi ko pa direktang naririnig mula sa sinuman kung ano talaga ang nangyari noong gabing iyon. Sa loob ng 27 taon sa trabahong ito, may isang bagay akong natutunan ng may katiyakan. Ipinapakita ng mga numero ang balangkas ng isang pangyayari, ngunit ang kwento sa loob nito ay tanging ang mga taong nandoon lamang ang makakapagsalaysay. Walang anumang ulat ang makakapaghatid ng pakiramdam sa lugar ng pangyayari. Walang anumang estadistika ang makakapaghatid ng damdamin ng taong nagpipigil ng hininga sa harap ng radar screen. Sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel, humiling ako ng isang pribadong panayam sa Air Defense Command ng UAE. Alam kong malaki ang posibilidad na tanggihan ako. Ang mga tala ng labanan na may kinalaman sa military secrets ay hindi impormasyong basta-basta ibinabahagi sa labas ng mga opisyal na channel. Ngunit, wala pang ilang araw, dumating ang sagot. Isang secure na video line ang bubuksan. Sa takdang oras, kumonekta ang screen at isang tao ang nakaupo roon. Siya ang Operations Chief ng UAE Air Defense Command. Simple lang ang kanyang background at madilim ang ilaw. Tinitigan niya ako sandali bago magsalita. Sa maikling katahimikang iyon, naramdaman kong may espesyal na bagay. Ang kanyang tingin ay tingin ng isang taong may matagal at malalim na naaalala. Hiniling ko sa kanya na direktang ilarawan ang sitwasyon noong gabing iyon. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang unang na-detect daw ay isang ballistic missile. Nang makuha ng Air Defense Command ang signal, napag-alaman nilang ito ay isang malakihang pag-atake. Ngunit walang nakakaalam kung hanggang saan ito lalaki. Ngunit pagkatapos ng unang ballistic missile, dumating ang pangalawang signal. Iba ang bilis. Iba ang trajectory. Nang sumunod ang pangatlo at pang-apat na signal, ganap na nagbago ang kapaligiran sa loob ng Air Defense Command. Mga missile na may iba't ibang altitude, iba't ibang bilis, at mula sa iba't ibang direksyon, ang sabay-sabay na nagsimulang pumuno sa radar screen. Ito ay isang complex attack na pinaghalong ballistic missiles, mga missile na malapit sa hypersonic speed at medium-range missiles. Hindi ito isang simpleng military provocation. Ito ay isang atake na idinisenyo upang pilitin ang buong air defense network na sabay-sabay na tumugon sa maraming iba't ibang banta. Habang nakatuon ang bawat sistema sa banta na kaya nitong harapin, may mga missile na idinisenyo upang pumasok sa mga puwang at maabot ang lungsod. Mula sa pananaw ng umatake, ang paraang ito ay halos perpektong estratehiya. Walang iisang air defense system ang kayang pigilan ang complex attack na ito ng mag-isa. Kapag nakatuon ang bawat sistema sa kani-kanilang papel, tiyak na magkakaroon ng butas sa isang lugar at ang isang missile na dadaan sa butas na iyon ang siyang target ng umaatake. Huminto sandali ang opisyal habang inilalarawan ang eksenang iyon. Ang katahimikang iyon ay nagsabi ng higit pa sa mga salita. Ang takot na naramdaman ng mga taong nakaupo sa harap ng radar screen noong gabing iyon, isang bagay na hindi mailalarawan ng mga salita ang natunaw sa maikling katahimikang iyon. Ang Air Defense Network ng UAE ay binubuo ng 3 sistema, gawa sa Amerika, gawa sa Israel, at gawa sa Pilipinas. Maingat kong itinanong,
kung aling sistema ang pinakamaraming ginamit sa harap ng complex attack na iyon. Tumingin sandali ang opisyal sa labas ng screen at sinabi niya, noong gabing iyon, ang pinakamaraming missile na pinakawalan ay gawa sa Pilipinas. Natahimik ako habang naririnig ang mga salitang iyon. Mayroong Patriot ng Amerika, mayroong defense system ng Israel. Sa kabila nito, ang katotohanang ang sinag is ng MSAM ang ginamit noong gabing iyon ay hindi lamang isang issue ng numero. Nangangahulugan ito na ang sistemang iyon ang itinuring na pinakamaasahan sa sitwasyong iyon. Ang desisyon sa larangan ng digmaan ay hindi teorya. Ang desisyon na ginagawa sa sandali ng buhay at kamatayan ang siyang tunay, at ang resulta ng tunay na desisyong iyon ay ang sinag, 1M SAM, nagpatuloy sa pagsasalita ang opisyal. Nang magsimula ang interception, sunod-sunod na lumitaw sa radar screen ang mga marka na nagpapahiwatig ng tagumpay. 1, 2, 3, 4. Ang sunod-sunod na liwanag ng mga interception na sumasabog ay parang mga paputok sa screen. At habang dumarami ang mga ito, unti-unting nagbago ang kapaligiran sa loob ng Air Defense Command. Ito ang sandali kung saan ang desperasyon ay unti-unting nagiging pag-asa. Bawat isang marka ng tagumpay ay nagligtas sa bawat isang bahay ng mga taong nakatira sa lungsod na iyon. Pagkatapos ng lahat, kinuwenta ang interception rate, ang success rate ng sinag. 1M SAM ay 96%. Alam ko na ang numerong iyon mula sa mga dokumento. Ngunit ang marinig ito mismo mula sa bibig ng taong nakaupo sa harap ng radar screen noong gabing iyon ay may ibang dating. Dahan-dahang sinabi ng opisyal, kung wala ang armas na iyon, maaaring nawala na ang aming lungsod. Natigil siya sandali at nagpatuloy. Malamang, iba ang pinag-uusapan natin ngayon. Nang dumating ang mga salitang iyon mula sa kabilang panig ng screen, hindi ako nakapagsalita sandali. Ang maaaring nawala na ang aming lungsod ay hindi lamang nangangahulugan ng isang pagkatalo sa militar. Ito ay ang kwento ng maraming tao na nabubuhay sa lungsod na iyon. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga tahanan, pamilya, at pang-araw-araw na buhay ay maaaring naglaho, at ang katotohanang ang pangalan ng armas na pumigil doon ay gawa sa Pilipinas ay, sa sandaling iyon ko lang naramdaman ng buong puso. Ginawa ko ang aking huling tanong, kaya ba kayo nagpadala ng langis sa Pilipinas? Mahinahon na ngumiti ang opisyal at sumagot siya, hindi. Natigilan ako sa sagot na iyon. Nagpatuloy ang opisyal. Hindi kami nagpadala ng langis. Isinukli lang namin ang nararapat na halaga sa bansang nagligtas sa amin. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napagtanto ko na mali ang aking pagtingin sa kasong ito. Mula sa simula, tiningnan ko ito bilang isang transaksyon, palitan ng langis at armas, palitan ng dalawang interes. Ngunit iyon ang paraan ko ng pag-unawa sa mundo. Isang ugali na nabuo sa loob ng 27 taon ng pagsusuri sa lahat ng bagay sa daloy ng enerhiya at estratehiyang militar bilang isang palitan at transaksyon. Ngunit ang mga salita ng opisyal na iyon ay nasa ibang wika. Ang ekspresyong isinukli ang nararapat na halaga ay hindi isang transaksyon. Ito ay pasasalamat. At ang bigat ng pasasalamat na iyon ay 6 na milyong bariles ng langis. Pagkatapos ng panayam, hindi ko agad na isara ang screen. Matagal nang itim ang screen. Ngunit parang naiwan pa rin sa loob ng aking opisina ang huling mga salita ng opisyal na iyon. Noong gabing iyon, sa kalangitan ng gitnang silangan, ganap na nagbago ang kahulugan ng pangalang Pilipinas. Ang katotohanang iyon ay sa wakas ay lubos kong naunawaan. Pagkatapos ng panayam sa opisyal ng UAE, muli kong binuksan ang World Energy Report. Bago ang panayam, pareho lang itong ulat.
Ngunit ngayon, iba na ang nakikita ng aking mga mata. Ang tensyon sa Strait of Hormuz ay patuloy na tumitindi. Ang mga tanker ay nagbabawas ng biyahe o pumipili ng ibang ruta dahil sa panganib, at dahil dito, tumataas ang mga international logistics insurance premium. Kahit na gusto mong bumili ng langis, ang mismong transportasyon ay nagiging hindi matatag. Binuklat ko ang ulat at sinuri ang sitwasyon ng una kong napansin ang Alemanya. Ang Alemanya ay isang bansa na umaasa sa pag-import para sa karamihan ng kanilang mga yaman sa enerhiya. Lalo na ang natural gas, malaki ang pagbabago sa supply nito. Kung isasara ang Strait of Hormuz o magiging hindi matatag ang logistika, malubhang tatamaan ang Alemanya. Ang ekspresyong babala sa supply ng enerhiya ay nagsimula ng lumitaw sa mga ulat pang-ekonomiya ng Alemanya. Kung gaano kabigat ang ekspresyong iyon, ay alam agad ng sinumang matagal nang tumitingin sa seguridad ng enerhiya. Ang salitang warning stage ay hindi nangangahulugang hindi pa dumarating ang krisis. Nangangahulugan ito na malapit na itong dumating. Muli kong kinumpirma ang katotohanan na ang panahon kung kailan niluwagan ng Alemanya ang mga regulasyon sa pag-export ng defense equipment ay kasabay ng panahong ito ng babala sa enerhiya. Ang kalkulasyon ay magbenta ng armas, lumikha ng isang relasyon ng kooperasyon sa gitnang silangan, at sa pamamagitan ng kooperasyong iyon, patatagin ang supply ng enerhiya. Ang ginagawa ng Pilipinas, sinusubukan ngayong habulin ng Alemanya. Ngunit, ang panimulang punto ng Alemanya at Pilipinas ay magkaiba sa pundasyon. Nasa kamay na ng Pilipinas ang isang armas na napatunayan sa aktwal na labanan at ang tiwalang nilikha nito. Ang Alemanya ay ngayon palang nakatayo sa panimulang linya. Tumatakbo sila sa parehong direksyon, ngunit malayo na ang narating ng Pilipinas. Ang ibang mga bansa sa Europa ay nasa gitna rin ng parehong pagkabalisa. Matapos ang ganap na pagkasira ng relasyon sa Russia, ang network ng supply ng enerhiya ng Europa ay nangangailangan ng isang fundamental na muling pagsasaayos. Kailangan nilang maghanap ng mga bagong mapagkukunan ng supply, magkabit ng mga bagong pipeline, at bumuo ng mga bagong alyansa sa enerhiya. Ngunit ang prosesong iyon ay hindi agad-agad na nangyayari. Ang infrastruktura ng enerhiya ay hindi isang bagay na mababago sa isang iglap. Ang ilang mga bansa ay gumagamit na ng kanilang mga reserba upang malampasan ang mga panahon ng hindi matatag na supply, at naglalaan ng maraming yaman upang muling idisenyo ang kanilang relasyon sa gitnang silangan habang nag-aalala sa susunod na krisis. Ngunit ang isang network ng supply ng enerhiya ay hindi nabubuo sa ilang mga diplomatikong pulong. Kailangan nito ng tiwala at track record na naipon sa loob ng maraming dekada, at ang tiwalang iyon ay binuo ng Pilipinas sa pamamagitan ng armas. Ang ekspresyong isang digmaan kung saan ang mga yaman ang gumagalaw sa halip na mga bala ang pinakatumpak na naglalarawan sa sitwasyong ito. Ang larangan ng digmaan kung saan nakikipaglaban ngayon ang mundo ay hindi isang tradisyonal na larangan ng digmaan. Ito ay isang tahimik ngunit marahas na pakikipag-unahan ng mga bansa kung sino ang unang makakakuha ng mas matatag na supply ng enerhiya. Ang bansang matalo sa digmaang ito ay hindi mamamatay sa bala. Magiging mas malamig lang ang taglamig, hihinto ang mga pabrika, at mag-aalala ang mga tao sa pagkain. Iyon ang paraan ng digmaang pang-enerhiya. Inilatag ko ang mapa na nagpapakita ng daloy ng enerhiya sa mundo. Ang Alemanya ay tensyonado, ang Europa ay nababalot ng pagkabalisa, at ang gitnang silangan ay nasa gitna ng mga epekto ng digmaan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito,
Ang Pilipinas lamang ang kakaibang tahimik. Walang idineklara na state of emergency, walang inilabas na emergency measures, at walang balita na sila ay kumikilos sa pamamagitan ng mga diplomatikong channel upang masiguro ang supply. Ang katahimikang ipinapakita ng Pilipinas sa gitna ng ganitong kaguluhan sa enerhiya sa mundo ay tila hindi natural. Hindi ito isang katahimikan ng pagkabalisa, kundi isang katahimikan ng isang taong alam na ang resulta. Kinuha ko ang mga datos tungkol sa sitwasyon ng reserbang langis ng Pilipinas. Ang 6 na milyong bariles na dumating mula sa UAE ay papasok na sa mga domestic storage facility ng Pilipinas. Kahit na isara pa ang Strait of Hormuz at mas maging hindi matatag ang logistika sa gitnang silangan, nakakuha na ang Pilipinas ng isang malaking safety margin, habang ang ibang mga bansa ay abala pa rin sa paghahanap ng supply. Isang hakbang na ang nauna ng Pilipinas. Muli kong inayos ang lahat ng datos na nakalap ko bilang isang daloy. Ang aktwal na pag-deploy ng SINAG, isang MSAM ang supply sa gitnang silangan, ang desisyon na ilipat ang mga unit ng Philippine Air Force, ang palitan sa langis, ang pagpapalawak ng defense network. Hindi ito mga hiwa-hiwalay na pangyayari. Ito ay isang serye ng mga pagpili na may iisang direksyon. Dahan-dahan kong isinulat sa aking notepad, depensa, tiwala, enerhiya. Isang istruktura kung saan ang armas ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw sa enerhiya. Iyon ang daloy na nilikha ng Pilipinas. Napaisip ako sandali habang nakatingin sa istrukturang iyon. Sa isang sitwasyon ng krisis sa enerhiya, walang espesyal na trato para sa sinumang bansa. Iyon ang prinsipyong pinanghahawakan ko sa loob ng 27 taon. Ang yaman ng gitnang silangan ay ibinibigay sa sinumang mag-aalok ng pinakamataas na presyo o sa bansang may pinakamalakas na panggigipit sa politika. Iyon ang mga alituntunin ng merkado ng enerhiya na alam ko, ngunit ang Pilipinas ay nasa labas ng mga alituntuning iyon. Hindi sila nag-alok ng pinakamataas na presyo. Hindi rin sila gumamit ng pinakamalakas na panggigipit. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Nandyan sila sa sandali ng krisis, handang isakripisyo ang sariling depensa para magpadala ng misail at nag-alok ng sistemang kayang tumugon agad, kapalit ng armas ng Amerika na kailangang hintayin ng 5 taon. At ang pagpiling iyon ay bumalik bilang 6 na milyong bariles ng langis. Nang tanungin ako ng isang kasamahan kung bakit napakatahimik ng Pilipinas sa panahong ito, nag-isip ako sandali at sumagot, ang isang bansang tapos na sa paghahanda ay hindi kailangang mag-ingay, hindi kailangang magmadali o maunang lumapit dahil mayroon na silang nakuha. Ang hawak ngayon ng Pilipinas ay hindi lamang 6 na milyong bariles ng langis. Ito ay ang armas na napatunayan sa aktwal na labanan. Ang tiwalang binuo nila sa gitnang silangan sa pamamagitan ng armas na iyon at ang seguridad sa enerhiya na nilikha ng tiwalang iyon. Lahat ng iyon ay konektado sa isang linya. Sa araw na iyon, sa wakas ay naunawaan ko ang isang bansang nagbebenta ng armas para kumita ng pera at ang isang bansang nagtatayo ng estratehiya sa pamamagitan ng armas ay nabubuhay sa magkaibang kwento. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang nag-export ng armas. Ito ay isang bansang nagtatayo ng tiwala sa pamamagitan ng armas. At sa pamamagitan ng tiwalang iyon, nakukuha nila ang pinakamahalagang yaman sa mundo. At habang hindi pa lubos na napapansin ng mundo ang katotohanang iyon, tahimik nang humahakbang ang Pilipinas patungo sa susunod na yugto. Isang umaga, matagal na panahon na mula nang simulan ko ang investigasyon, nakatanggap ako ng isang bagong ulat diplomatiko. Ordinaryo lang ang pabalat. Ang pamagat ay listahan ng mga bansa na nagtatanong tungkol sa bagong kooperasyon sa depensa. Sa una, binuksan ko ang dokumento nang walang gaanong interes.
Inaasahan kong makikita ang mga pangalan ng mga bansa sa gitnang silangan, UAE, Saudi Arabia, Iraq, Qatar, mga pamilyar na pangalan. Ngunit sa ibabang bahagi ng listahan, isang hindi inaasahang pangalan ang nakakuha ng aking pansin: Pakistan at Vietnam. Natigilan ako sa dalawang pangalang iyon. Ang Pakistan at Vietnam ay hindi tradisyonal na target ng merkado ng defense equipment ng Pilipinas. Parehong mga bansa na umaasa sa mga sistema ng armas ng ibang bansa sa loob ng maraming taon. Ang Pakistan ay isa sa pinakamalaking importer ng mga armas na gawa sa China, at ang Vietnam ay may mahabang kasaysayan ng paggamit ng mga armas mula sa Russia. Ang pagkontak ng mga bansang ito sa Pilipinas ay hindi lamang isang senyales ng paglawak ng merkado, may isang bagay na nagpabago sa kanilang pagpapasya. Kinuha ko ang ulat militar na may kaugnayan sa Pakistan. Maingat ang pagkakasulat ng nilalaman, ngunit malinaw ang punto. Ang hindi kasiyahan sa mga kagamitang gawa sa China ay naiipon sa loob ng militar ng Pakistan. Mga depekto sa sensor, hindi matatag na operasyon ng missile, problema sa kalidad ng mga bala. Kung titingnan ng paisa-isa, maaaring mukhang maliliit na issue. Ngunit ang katotohanang ang mga ulat na ito ay sabay-sabay na dumarating mula sa maraming unit at sa iba't ibang kagamitan ay nangangahulugang hindi lamang ito isang issue ng kalidad. Ito ay isang issue ng tiwala. Sa military equipment, ang pagkasira ng tiwala ay iba ang antas kaysa sa pagkakaroon ng depektibong produkto sa consumer goods. Ang kagamitan na hindi gumagana sa pagsasanay ay hindi rin gagana sa aktwal na labanan, at ang kagamitan na hindi gumagana sa aktwal na labanan ay naglalagay sa panganib sa buhay ng mga sundalong naniniwala rito. Nakasulat sa ulat na tahimik na kumakalat sa loob ng militar ng Pakistan ang boses na kailangan natin ng kagamitan na mapagkakatiwalaan sa digmaan at sa kontekstong iyon. Nagkaroon ng komunikasyon sa Pilipinas. Ang pangalan ng armas na nagligtas sa isang lungsod, ang bansang may teknolohiyang napatunayan sa aktwal na labanan, ang bansang gumawa ng armas na may 96% interception rate sa labanan sa UAE. Nagsimula na ring marinig sa loob ng militar ng Pakistan. Napaisip ako, ang Pakistan ay isang bansang mas malalim ang relasyon sa China kaysa kaninuman. Ang kooperasyong pang-ekonomiya at militar ay mahigpit na magkaugnay sa loob ng maraming dekada. Ang mga infrastruktura na pinondohan ng China sa loob ng Pakistan ay kabilang sa pinakamalaki sa Timog Asya. Ang katotohanang, ang isang bansang tulad nito ay nagsimulang tumingin sa Pilipinas habang nag-iipon ng kawalan ng tiwala sa mga kagamitan ng China ay hindi lamang isang desisyon sa pagbili ng armas. Ito ay isang senyales na ang merkado ng armas ay muling binabago hindi lamang ng lohika ng ekonomiya, kundi ng isang ganap na naiibang pamantayan, ang tiwala sa aktwal na labanan. Ganoon din sa Vietnam. Nakasaad sa ulat na sinimulan ng isaalang-alang ng Ministry of Defense ng Vietnam ang pagbili ng mga patrol vessel na gawa sa Pilipinas. Matagal nang ginagamit ng Vietnam ang mga sistema ng armas mula sa Russia. Ang kooperasyong militar sa Russia ay ang sentro ng istruktura ng seguridad ng Vietnam. Ngunit matapos ang digmaan sa Ukraine, nang ang kapasidad ng produksyon ng industriya ng depensa ng Russia ay nayanig at naging hindi matatag ang supply ng mga pyesa at suporta sa maintenance, nagsimula na ring maghanap ng mga bagong opsyon ang Vietnam. Isang lugar na may teknolohiyang napatunayan sa labanan bilang kapalit ng Russia, at isa sa mga bansang tiningnan ng Vietnam ay ang Pilipinas. Inilatag ko ang mapa sa ibabaw ng screen at isa-isang minarkahan ang mga rehiyon
na konektado sa defense equipment ng Pilipinas. Gitnang silangan, Timog Asya. Habang gumuguhit ako ng mga linya, nagbabago ang larawan. Hindi lamang ito isang mapa ng pag-export ng defense equipment. Kung titingnan ang katangian at laki ng mga bansang nagkokonekta, ito ay ang unang anyo ng isang security network na nabubuo sa paligid ng isang sistema ng armas. Ang isang bansang gumagamit ng armas ng Pilipinas ay nakikipagpalitan ng teknolohiya sa Pilipinas. Ang isang bansang nakikipagpalitan ng teknolohiya sa Pilipinas ay nagtatayo ng tiwala sa Pilipinas. Ang isang bansang may tiwala sa Pilipinas ay umaasa sa Pilipinas sa sandali ng krisis. Ang siklong iyon ay nagsimula na sa gitnang silangan at kumakalat na sa Asya. Habang idinidisenyo at itinatayo ng Pilipinas ang estrukturang ito, wala silang sinasabi. Walang malalaking deklarasyong diplomatiko o magarbong anunsyo. Nandyan lang sila sa kinakailangang sandali at ibinigay ang kinakailangan. At sa pamamagitan lamang niyon, mga bagong linya ang iginuhit sa mapa ng mundo. Inisip ko kung hanggang saan aabot ang daloy na ito. Ang tiwalang nagsimula sa gitnang silangan ay kumalat sa Timog Asya at Timog Silangang Asya. Ang pagbili ng armas ay hindi lamang isang kilos ng pagbili ng kagamitan. Ito ay isang pagpili na maniwala sa teknolohiya ng bansang iyon at magkaroon ng pangmatagalang relasyon sa bansang iyon. Kapag na-introduce na ang isang weapon system, kailangan itong makasama sa loob ng maraming dekada. Supply ng piyesa, maintenance, pagsasanay sa operasyon, pag-upgrade sa lahat ng prosesong iyon, magpapatuloy ang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ang nililikha ngayon ng Pilipinas ay hindi lamang mga benta. Ito ay mga relasyon na magtatagal ng mga dekada. Sa loob ng mga relasyong iyon, nakukuha ng Pilipinas ang enerhiya, pinapataas ang kanilang impluwensya sa diplomasya at itinatayo ang kanilang posisyon bilang sentro ng kooperasyon sa seguridad. At ang simula ng lahat ng iyon ay ang liwanag ng interception na sumabog sa kalangitan ng gitnang silangan noong gabing iyon. Bawat isang pagsabog ay nagligtas sa isang lungsod at ang alaalang iyon ay naging mga linya na kumonekta sa mapa ng mundo. Nang sabihin ng isang kasamahan na nakakagulat kung gaano kabilis lumaki ang Pilipinas, sinabi kong hindi tama ang ekspresyong iyon. Hindi ang Pilipinas ang lumaki, sabi ko. Ang mundo ang nagsimulang maghanap sa Pilipinas. Maliit lang ang pagkakaiba, ngunit ito ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang pagpapalaki ng sarili at ang pagiging kailangan ng mundo ay nagmumula sa magkaibang puwersa. Hindi itinulak ng Pilipinas ang kanilang sarili. Sa halip, ginawa nila ang kailangan sa kinakailangang sandali at ang resulta niyon ay ang nakalatag ngayon sa mapa. Sa sandaling iyon, unang beses kong inamin, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang bansang nag-export ng defense equipment. Sila ay nagiging isang bagong opsyon na kailangan ng mundo. At ang pangalan ng opsyon na iyon ay alam na ngayon ng lahat ng Pakistan, ng Vietnam, ng Gitnang Silangan, at ng Washington. Habang dumarami ang mga ulat at impormasyon mula sa mga secure channel, bigla akong tumayo mula sa aking mesa. Lumapit ako sa bintana at tiningnan ang kalangitan ng Washington. Habang sinusundan ang kasong ito, hindi mabilang na datos na ang nakita ko. Mga tala ng labanan, tala ng logistika, communication logs, sitwasyon ng mga kontrata sa depensa, sitwasyon ng mga reserbang enerhiya, lahat ng numerong iyon at dokumento ay nakaturo sa iisang direksyon. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, hindi ko ito nabasa ng tama. Binabasa ko ang mga numero, ngunit hindi ko nakikita ang kwento sa likod ng mga numerong iyon. Bumalik ako sa aking upuan at binalikan ang unang pangyayari.
ang isang linyang balita na unang nakita ko sa Situation Room, Pilipinas, nakakuha ng 6 milyong bariles nilangis mula sa UAE. Nang una kong makita ang balitang iyon, agad kong sinabing imposible, hindi mabibili ng pera ang langis ngayon, sabi ko. Lalo na sa ganoong karami. Ang desisyong iyon ay nagmula sa balangkas ng pagsusuri na binuo ko sa loob ng 27 taon. Sa isang sitwasyon ng krisis sa enerhiya, walang espesyal na trato para sa sinumang bansa. Ang langis ng gitnang silangan ay napupunta sa bansang may pinakamataas na alok, sa bansang may pinakamalakas na panggigipit sa politika. Iyon ang mga alituntuning alam ko. Hindi mali ang mga alituntuning iyon. Nasa labas lang ng mga alituntuning iyon ang Pilipinas. Hindi sila nag-alok ng pinakamataas na presyo. Hindi rin sila gumamit ng pinakamalakas na panggigipit. Sa halip, pumili sila ng ibang paraan. Nandyan sila sa sandali kung saan nanganganib ang isang lungsod. Sa isang gabi na binalot ng 534 na missile, pinigilan nila ito na may 96% na probabilidad. Nagpadala sila ng missile kahit na nangangahulugan ito ng pagpapahina sa sarili nilang depensa. At ang pagpiling iyon ay bumalik bilang 6 na milyong bariles ng langis. Pinagsama-sama ko sa isang screen ang lahat ng materyales na nakalap ko. Ang datos ng labanan sa UAE, ang mga emergency request mula sa Saudi Arabia, Iraq at Qatar, ang daloy ng mga bisita sa defense exhibition, ang isyu sa pagiging maaasahan ng mga radar na gawa sa China, ang pagluluwag ng regulasyon ng Alemanya, ang interes ng Pakistan at Vietnam, ang pag-aalala sa internal memo ng Amerika. Hindi ito isang koleksyon ng mga magkakahiwalay na pangyayari na nangyari sa iba't ibang bansa. Ito ay isang malaking daloy. At sa simula ng daloy na iyon, ay naroon ang Pilipinas. Muli kong tiningnan ang tatlong salitang isinulat ko sa aking notepad: depensa, tiwala, enerhiya. Ang armas ay lumilikha ng tiwala at ang tiwala ay nagpapagalaw sa enerhiya. Sa loob ng istrukturang iyon, ang Pilipinas ay kumilos ng may pagkakaisa mula simula hanggang wakas. Ang pagbuo ng tiwala ay mas mahalaga kaysa sa pagkita ng pera sa pagbebenta ng armas. At sa pamamagitan ng tiwalang iyon, nakuha nila ang pinakamahalagang yaman sa mundo. Sa sandaling iyon, naalala ko ang eksena sa Washington Defense Forum noong 2019. Nang matapos magpresenta ang kinatawan ng isang kumpanya ng depensa sa Pilipinas, bahagya ko siyang pinuna. Magaling ang teknolohiya, ngunit hindi ko makita ang estratehiya para makipagkumpetensya. Noon, isang mananaliksik na Pilipino ang mahinahon, ngunit matatag na sumagot ng isang pangungusap. Ang digmaan ay hindi nangyayari sa loob ng isang laboratorio. Tinawanan ko lang ang kanyang sinabi. Kaya nga nandito ang mga armas ng Amerika. Ang alaalang iyon ay bumalik sa akin sa sandaling ito na may ibang bigat. Alam na pala nila na ang datos mula sa aktwal na labanan, hindi ang datos sa laboratorio ang magpapagalaw sa mundo. Na ang alaala ng pagliligtas sa isang lungsod noong gabing iyon, hindi ang spec sa isang exhibition ang lilikha ng tiwala, at ang tiwalang iyon ay magiging enerhiya, diplomasya, at isang network. Hindi nila ipinaliwanag ang kanilang estratehiya. Ginawa lang nila ito. Inilagay ko ang aking kamay sa huling pahina ng ulat. Sinabi ng aking boss na isummarize ko na lang ang kasong ito bilang diversification of energy supply. Sinabi rin niya na ang katotohanan ay hindi palaging estratehiya. Naiintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Upang mabuhay sa Washington, may mga pagkakataong kailangan ang isang maginhawang interpretasyon kaysa sa isang hindi magandang katotohanan. Ang isang pagsusuri na
nagsasabing ang merkado ng Patriot ay maaaring mayanig, ay magdudulot ng pagtutol mula sa defense lobby. Ang isang ulat na nagsasabing ang sentro ng air defense sa gitnang silangan ay nagbabago ay hahantong sa isang conclusion na kailangang ganap na suriin muli ang estratehiya ng Amerika sa gitnang silangan. Iyon ay isang kwentong ayaw marinig ng sinuman. Ngunit, nagpasya akong isulat ang katotohanan kung ano ito dahil hindi lamang ito isang kwento tungkol sa paglago ng industriya ng depensa ng Pilipinas. Ito ay isang kwento tungkol sa pagbabago ng istruktura ng pandaigdigang seguridad. Kung hindi natin mababasa ng tama ang pagbabagong iyon, mahuhuli tayo sa paghabol kapag ganap ng nakalatag ang pagbabago. Iyon ang pinakaiiwasan ng isang strategist. Isinulat ko sa aking ulat, matagal kong minamaliit ang Pilipinas. Hindi sila nagbenta ng armas. Nagbenta sila ng tiwala. At bilang kapalit, tumanggap sila ng langis. Nang isumite ko ang ulat at lumabas sa pinto ng opisina ng aking boss, tumayo ako sandali sa pasilyo at nag-isip. Sa una, inakala kong isa lamang itong breaking news, isang imposibleng transaksyon. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang gumalaw noong araw na iyon ay hindi 6 na milyong bariles ng langis. Ito ay ang paraan ng pagtingin ng mundo sa Pilipinas. At kapag nagbago na ang pananaw na iyon, hindi na ito babalik sa dati. Bilang isang taong nag-aral ng gitnang silangan, enerhiya, at merkado ng armas sa loob ng mga dekada, sa araw na iyon, unang beses kong inamin, matagal kong tiningnan ang Pilipinas bilang isang piyesa sa laro. Ngunit, binabago na pala ng Pilipinas ang mismong mga alituntunin ng laro at ginawa nila ito nang hindi napapansin ni Numan. Napakatahimik. Sa loob ng maraming dekada, sinuri ko ang gitnang silangan, enerhiya at ang merkado ng armas. Kaya naman, nang makita ko ang balita noong umagang iyon, inakala kong isa lamang itong transaksyon. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko ang isang ganap na naiibang katotohanan. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansang nagbebenta ng armas. Sila ay nagtatayo ng tiwala sa pamamagitan ng armas. Nakukuha ang enerhiya sa pamamagitan ng tiwalang iyon. At sa proseso, nagtatayo ng isang bagong estratehikong network. Ang 6 na milyong bariles ng langis ay resulta lamang nito. Ang tunay na pagbabago ay nagsimula na. At sa sentro nito ay ang Pilipinas. Sa inyong narinig, aling bahagi ng kwento ang pinakanag-iwan ng marka sa inyo? Ang Pilipinas ay isang bansang may pambihirang himala sa kasaysayan ng sangkatauhan na bumangon mula sa abo ng digmaan upang maging isang kapangyarihan sa teknolohiya na pinagkakatiwalaan ng mundo. Kung susuportahan ninyo kami sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like, mas marami pa kaming maibabahaging mga kawili-wiling kwento. Salamat sa panonood.